Sa ilalim ng langit na tila nakalimot sa liwanag, sa tuktok ng burol ng Kalbaryo, nakatayo ang isang babae. Hindi siya lumuluhod, hindi siya bumagsak, hindi siya sumigaw. Nakatayo siya. Tahimik. Matatag. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pinakamasakit na tagpo na maaaring makita ng isang ina, ang kanyang anak, duguan, hubad, ipinako sa kahoy. Walang pangako ng pagliligtas, walang tinig mula sa langit, walang anghel na dumating. Tanging ang hangin na punang kirot at ang lupa na nabasa ng dugo ng kordero. Ang kanyang pangalan ay Maria. Ang kanyang pananahimik ay hindi kawalan ng damdamin, ito ay ang sagad na anyo ng katapatan. Ang kanyang pananatili ay hindi dahil sa hindi niya ramdam ang sakit, kundi dahil mas matimbang sa kanya ang pag-ibig kaysa sa takot. Hindi siya inilipad ng pananampalataya, siya ay pinakorito, gaya ng kanyang anak. Ang ebanghelyo ay nagsasabi ng napakakaunting salita, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina. At sa payak na pangungusap na iyon, nakatago ang isang dagat ng pananampalataya, pagdurusa, at katahimikan. Wala nang paliwanag, wala nang talumpati, wala nang mga himala. Doon, ang pag-ibig ay tumahan sa anyo ng pagkapirmi. Ang salitang inakatayo ay tila walang bigat sa unang tingin. Ngunit para sa mga umiibig, ito ang pinakamabigat na pagkilos. Ang hindi bumitaw. Ang hindi tumalikod. Ang hindi tumakbo palayo. Sa gitna ng mga sumigaw, sa harap ng mga umalis, sa tabi ng mga lumiban, nakatayo siya. Hindi na mahalaga kung sino ang nandoon pa. Hindi na rin mahalaga kung sino ang nawala. Dahil ang mahalaga, ang ina ay naroon. At sa kanyang pananatili, ang ina ay naging altar, ang kanyang puso ay naging kopa, ang kanyang mga mata ay naging salamin ng walang hanggang pag-ibig. Sa paningin ng mundo, ito ay kahibangan. Ano ang silbi ng isang babaeng nakatayo habang unti-unting namamatay ang kanyang anak? Ngunit sa mata ng langit, ito ay kaluwalhatian. Sapagkat sa paanan ng krus, si Maria ay hindi lamang ina, siya ay naging simbolo ng simbahan, ng mga babae, ng mga nilalang na hindi tinatakas ang kirot. At sa bawat panahon, may mga Maria. Hindi nila suot ang asul na balabal. Hindi sila ipinipinta sa altar. Hindi sila ginugunita ng mga banal na kapistahan. Pero sila ay naroon, sa mga ospital, sa mga tahanan, sa tabi ng kama ng anak na mailagnat, sa silid ng anak na naglayas, sa pusong hindi na binabalikan. Hindi sila umiiyak sa publiko. Hindi sila nakikita ng mga mata ng mundo. Pero sila ay matatag. Nakatayo. Sa bawat ina na ginugunita ang gabi ng pagkawala, sa bawat babae na nananalangin para sa pagbabago na hindi dumarating, sa bawat espiritual na ina na nag-aalay ng sarili para sa iba, naroon si Maria. At kung si Maria ay naroon, ang langit ay naroon din. Hindi madali ang manatili. Madali ang umalis, madali ang isara ang puso, madali ang itanggi ang pananampalataya kapag ang lahat ay nagkakagulo. Pero ang tumayo, ang manatili, ang maghintay sa katahimikan, ito ang krus ng mga tunay na umiibig. Ang kaluwalhatian ng krus ay hindi laging nakikita. Minsan ito ay umiiyak habang tahimik na nagluluto. Minsan ito ay nakatingin sa kisame habang binubuhat ang anak. Minsan ito ay pag-upo sa harap ng altar na walang sinasabi dahil wala ng salitang kayang bumigkas ng sakit. Pero lahat ng iyon, kung ginagawa sa pananampalataya, ay liturhiya. Si Maria ay hindi tumayo para sa kanyang sarili. Tumayo siya para sa kanyang anak. Tumayo siya para sa atin. Sa panahong iyon, sa tuktok ng Kalbaryo, iniluwal niya ang simbahan sa pananahimik. Hindi sa pagsigaw, kundi sa pag-ibig. Hindi sa paliwanag, kundi sa presensya. At ngayon, sa ating sariling Kalbaryo, tayo ay inaanyayahang tumayo rin. Hindi upang magpanggap na hindi masakit, kundi upang ipakita na ang pag-ibig ay hindi sumusuko. Ang pananampalataya ay hindi palaging naintindihan, pero palaging nananatili. Sa gitna ng luha, ng takot, ng pagkadurog ng loob, nariyan si Maria. At kung siya ay nariyan, hindi tayo nag-iisa. Sa paanan ng krus, ang lahat ay nababaligtad. Ang kahinaan ay nagiging lakas. Ang katahimikan ay nagiging panalangin. Ang sakit ay nagiging sakripisyo. Ang ina ay nagiging intercessor. At ang krus ay nagiging altar. Ito ang simula ng kwento. Hindi isang kwento ng tagumpay ayon sa mundo, kundi ng pagtatagumpay ayon sa langit. Isang kwento ng pananatili. Ng pag-ibig na hindi tumatakas. Ng pananampalatayang nakatayo, hindi dahil hindi ito nasasaktan, kundi dahil hindi ito nawawala sa Diyos. Hindi siya nakasuot ng asul.
Wala siyang gintong korona. Walang mga anghel na umaawit habang siya ay dumaraan. Tahimik siyang bumabangon araw-araw bago sumikat ang araw, bitbit ang lakas na wala na sa katawan, ngunit nananatiling buo sa puso. Sa kanyang bisig ay ang anak na hindi nagsasalita, hindi tumitingin sa mata, hindi marunong magsabi ng mahal kita. Ngunit araw-araw, siya'y naglilinis, nagpapakain, nagpapalit ng lampin, nagdarasal. Walang kamera. Walang palakpakan. Tanging ang langit lamang ang saksi. At sa katahimikang iyon, mayroong liturhiya. Siya ang bagong Maria. Hindi siya nakatayo sa tuktok ng Kalbaryo, kundi sa gilid ng kanyang kama. Hindi siya nakatingala sa krus ni Kristo, kundi sa kisam ng kanyang tahanan, kung saan ang dasal ay hindi sigaw, kundi buntong hininga. Wala siyang ginawang himala. Wala siyang ipinanalong digmaan. Ngunit sa kanyang katahimikan, araw-araw, siya'y nananatili. At ang pananatiling iyon ang himalang hindi napapansin ng mundo. Sa kabilang bahay, may isa pang ina. Wala nang inday sa silid ng anak. Ang kamay maayos. Ang kurtina ay nakabukas, ngunit walang liwanag na pumapasok sa kanyang puso. Ang anak ay umalis, hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Hindi na naniniwala. Hindi na nananalangin. Hindi na umuwi. Ngunit ang ina, gabi-gabi, hawak ang rosaryo. Isa-isang binubulong ang mga dasal habang niluluhuran ang malamig na sahig. Wala siyang hinihinging kapalit. Ang dasal niya ay hindi utos, kundi alay. Hindi reklamo, kundi pag-ibig. At doon, sa gitna ng katahimikan, siya'y nakatayo. Nakatayo hindi sa lakas, kundi sa pananampalataya. Hindi siya hinihintay ng anak. Ngunit hinihintay siya ng langit. Dahil ang bawat butil ng rosaryong kanyang ginuguhitan ng luha ay binibilang ng mga anghel, at ang bawat abagi noong Maria ay umaabot sa isang puso na akala ng lahat ay sarado na. May isa pa. Iniwan ng asawa. Walang dahilan. Walang paalam. Basta umalis. Iniwan siyang may mga anak, may utang, may mga tanong na walang kasagutan. Ngunit hindi siya naging mapait. Hindi siya naghanap ng ganti. Ang kanyang pagtutustos ay hindi lang pagkain sa mesa, kundi pag-asa sa bawat hapunan. Nagdarasal siya sa pagitan ng paghuhugas ng pinggan at pagtutupi ng damit. Wala siyang altar sa bahay, ngunit ang kanyang buong buhay ay naging dambana. Walang nakapansin nang una siyang mabasag. Pero muling binuo ng kanyang pananampalataya ang mga basag na bahagi. At ngayon, siya'y hindi lang ina ng kanyang mga anak. Siya rin ay ina ng pananampalatayang hindi umaatras. Iba-iba ang kanilang kwento. Iba-iba ang anyo ng kanilang krus. Ngunit pare-pareho silang nananatili. Sa pananahimik, sa pangungulila, sa araw-araw na pagsasakripisyo na walang pumapalakpak. Sila ang mga Maria ng ating panahon. Hindi inaawitan ng mga koro, hindi ipinipinta sa mga simbahan, ngunit mas malapit sa krus kaysa sa karamihan. Hindi nila kailangang itindig ang kanilang tinig upang marinig ng langit. Sapagkat ang kanilang pananatili ay panalangin. Ang kanilang pag-ibig ay pag-aalay. Ang kanilang buhay ay Eukaristiyang walang salitang binibigkas. At kung si Maria ay kinilala bilang ina ng simbahan, habang siya ay tahimik na nakatayo sa paanan ng krus, paano pa kaya ang mga ina na, sa bawat araw ng kanilang buhay, ay inuulit ang pananatiling iyon? May ilang gabi na wala silang maisagot sa tanong ng anak. May ilang araw na gusto na nilang sumuko. May mga umagang sinimulan nila na may luha at walang pag-asa. Ngunit nagpatuloy sila. Hindi dahil sa lakas nila, kundi dahil sa biyayang hindi nila maipaliwanag. At sa patuloy nilang pagtayo, ang mundo ay patuloy na binubuo. Ang mga inang ito ay hindi nakikita ng lipunan, ngunit sila ang haligi ng simbahan. Ang kanilang pananampalataya, kahit pa walang palamuti, ay mas matibay kaysa sa mga sermon. Ang kanilang pag-ibig, kahit hindi tinutumbasan, ay kasing dalisay ng Birheng Kopa ng mahal na ina. Sila ang mga babae na sa bawat buntong hininga ay nagsasabi, Panginoon, wala akong sagot, pero narito ako. Sila ang mga hindi humihiling ng karangalan, kundi ng lakas. Hindi nila pinipilit na maunawaan ang lahat, sapat na ang maniwala. At sa bawat inanagaya nito, dumadaloy ang buhay. Sa bawat pagngiti sa anak na may galit sa kanya, sa bawat hapunan na iniluluto para sa isang tahanang waring wasak, sa bawat kandilang sinisindihan sa harap ng imahe ni Maria, ang kalangitan ay yumuyuko. At si Kristo, sa bawat Eukaristya, ay muling ibinibigay ang sarili alang-alang sa kanila. Ang mga inang ito ay hindi bayani ng pelikula.
Hindi rin sila reyna ng tahanan sa komersyal. Sila ay mga tahimik na martir ng pag-ibig. At sa paanan ng kanilang krus, ang Diyos ay naroroon. Sa isang silid ng ospital, sa pagitan ng tunog ng mga makinang tumutulong huminga, may isang ina na nakaupo sa gilid ng kama ng kanyang anak. Halos hindi na kumikilos ang katawan ng bata. Ang mga kamay ng ina ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod ng mga buwang hindi natutulog, hindi umaalis, hindi sumusuko. Tahimik siyang nagdarasal. Hindi para sa himala, kundi para sa lakas na magpatuloy. Bawat pisil sa kamay ng anak ay panalangin. Bawat paghaplos sa buhok ay pagsuko. Wala siyang pinanghahawakang katiyakan, ngunit may hawak siyang pananampalataya. Sa paningin ng iba, ito ay pagkakabit sa pag-asa. Para sa kanya, ito ay pagiging ina. Sa kabilang dako, sa isang bahay na tila pun ngunit walang tunog, may isang ina ring naghihintay. Iniwan ng asawa, iniwan ng mga pangako, iniwan ng tahimik na gabi. Ang kanyang mga mata ay sanay ng maglakad sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay marunong nang gumawa ng maraming bagay ng mag-isa, maghanda ng hapunan, magpatulog ng anak, magsara ng pinto. Walang tinig ang kanyang gabi, ngunit ang kanyang puso ay nagsusumigaw, hindi ng galit, kundi ng katapatan. Tuwing gabi, bago siya matulog, binubuksan niya ang Biblia. Hindi upang maghanap ng sagot, kundi upang humawak sa isang pangakong hindi lumilipas. Sa bawat salitang kanyang binabasa, tila muling ipinapaalala sa kanya ng Diyos, naririnig kita. At iyon ay sapat. May isa pa. Ang kanyang anak ay wala sa bahay, nasa loob ng kulungan. Hindi siya nakarating sa graduation. Hindi siya kasama sa hapagkainan. Sa tuwing tinatanong siya ng iba, ngumiti lang ang ina. Ngunit sa kanyang dibdib, may sugat na hindi naghilom. Tuwing araw ng pagdalaw, nag-aayos siya ng pagkain na paborito ng anak. Pinipili ang damit na susuotin niya, at sinisiguradong hindi siya iyak sa harap nito. Hindi siya dumadalaw para magtanong kung bakit. Dumadalaw siya upang sabihin, anak pa rin kita. Mahal pa rin kita. Sa kanyang paningin, ang anak ay hindi pagkabigo. Isa pa rin itong misyon. At ang misyon ay hindi nilalayasan. Sa isang simbahan, sa isang gilid kung saan walang nakaupo, may isang babae. Hindi siya ina, ngunit ang kanyang mga kamay ay nakalapat sa kanyang tiyan. Nakapikit siya. Walang iniinda sa sinumang makakita. Ang kanyang mga mata ay lumuluha, hindi dahil sa galit sa Diyos, kundi dahil sa pagnanais na magmahal. Ilang taon na siyang humihiling ng anak. Ilang beses na siyang sinabihang wala ng pag-asa. Ngunit tuwing may misa, naroon siya. Hindi dahil sa tiyansa, kundi dahil sa pananampalataya. Ang kanyang sinapupunan ay tila walang laman. Ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-aalay. At sa bawat patak ng luha, siya'y nagiging ina hindi sa laman kundi sa espiritu. Sila ang mga ina ng ika-21 siglo. Mga babae ng pananampalatayang walang palakpakan. Mga Maria ng ating panahon, hindi pinipintahan sa mga bintana ng simbahan, ngunit inukit sa puso ng Diyos. Walang sinuman sa kanila ang naghahangad ng atensyon. Wala ring naghahanap ng gantimpala. Ngunit araw-araw, gumigising sila upang magmahal. Hindi dahil may kasiguraduhan, kundi dahil may pananalig. Hindi dahil may gantimpala, kundi dahil ito ang kanilang pagkatao. Ang mundo ngayon ay maingay. Maraming sinasabi tungkol sa kung ano ang dapat, kung ano ang tama, kung sino ang karapat-dapat. Ngunit sa gitna ng ingay, may mga babae na hindi sumisigaw. Sila'y naglilinis ng sugat, nagluluto ng hapunan, nagdarasal sa gabi, lumuluhang walang tunog. Ngunit sa katahimikang iyon, ang langit ay nakikinig. Ang krus ng mga ina ngayon ay hindi palaging kahoy. Minsan ito ay sulat ng doktor. Minsan ito ay tahimik na kama sa gabi. Minsan ito ay upuang walang nakaupo. Ngunit ang krus ay krus pa rin. At kung ito'y pinapasan ng may pag-ibig, ito ay altar. Walang sinuman ang makaalam ng bigat ng pag-aalalang hindi natatapos. Ng panalangin tila walang sagot. Ng pag-asang paulit-ulit na babasag ngunit muling binubuo. Ngunit ang Diyos ay nakamasid. At si Maria, na minsang tumayo sa paanan ng krus, ay naroroon sa bawat silid na iyon. Tahimik din siya, pero naroroon. Sa panahon kung kailan ang kababaihan ay tinutulak na iwan ang pagiging ina bilang hadlang sa ambisyon, ang mga inang ito ay pinipiling manatili. Hindi dahil hindi sila marunong mangarap, kundi dahil ang tunay na pangarap ay ang magmahal, kahit masakit. Kahit mag-isa.
kahit walang nagsasabi ng isalamat. Hindi sila mahahanap sa pabalat ng magasin. Hindi sila tinatawag na bayani. Ngunit sa araw-araw, sila ang nagpapakita kung paano mahalin ang Diyos sa pinakakongkretong paraan, sa pamamagitan ng pag-ibig na hindi sumusuko kahit nasasaktan. At sa bawat araw na pinipili nilang tumayo, kahit hindi inaasahan, sila ay nagpapatotoo na ang pananampalataya ay buhay. Na ang pag-ibig ay totoo. Na si Maria ay hindi kwento ng kahapon lamang, siya ay nabubuhay sa puso ng bawat ina na hindi tumitigil manalangin. Habang ang mundo ay tumalikod at ang gabi ng kalungkutan ay lumalatag sa Kalbaryo, may isang lalaking hindi tumakbo. Hindi siya nagmatigas. Hindi rin siya nagsalita ng maraming bagay. Hindi niya inangkin ang entablado. Ngunit nanatili siya. Tahimik, mapagpakumbaba, totoo. Sa paanan ng krus, habang ang iba ay nagtago sa takot, habang ang iba'y nagtatatwa, si Juan ay nandoon. Hindi para ipakita ang sarili, kundi upang samahan ang ina. Hindi para maunawaan ng lahat, kundi upang mahalin sa kabila ng lahat. Si Juan ang alagad na minahal ni Jesus. At siya rin ang alagad na nanatili. Sa gitna ng takot, pagkawasak, at kawalang katiyakan, hindi niya inilihis ang tingin. Tumayo siya sa tabi ni Maria, hindi upang ipaliwanag ang krus, kundi upang makibahagi sa bigat nito. Hindi siya pinilit. Hindi rin siya binigyan ng gantimpala. Ngunit sa kanyang pananatili, siya ang naging saksi ng isa sa pinakamalalalim na tagpo sa buong kasaysayan ng kaligtasan, nang si Maria ay ipinagkatiwala sa kanya ni Kristo. Babae, narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina. At mula sa sandaling iyon, tinanggap niya si Maria sa kanyang tahanan. Hindi madali ang manatili. Lalo na para sa mga lalaki na ngayon, na pinalaki sa kultura ng kontrol, ng lohika, ng solusyon. Pero si Juan ay hindi nagbigay ng sagot. Siya ay naging presensya. Siya ay naging tagapangalaga ng isang pusong sugatan. At iyon ang tunay na lakas. May mga ama ngayon na hindi alam ang sasabihin sa anak na may depresyon. May mga asawa na hindi maintindihan ang katahimikan ng babaeng umiiyak sa gabi. May mga kapatid na walang ideya kung paano papalapitin muli ang nawawalang kapamilya. At minsan, ang pinakamagiting na bagay na maaari nilang gawin ay ang manatili. Hindi upang baguhin agad ang lahat, kundi upang ipakitang mahal nila kahit hindi nila maunawaan. Si Juan ay hindi nagsalita ng marami sa Ebanghelyo. Ngunit ang kanyang katahimikan ay naging kanlungan. Sa katahimikan ng kanyang puso, nandoon ang paggalang. Ang paggalang sa misteryong hindi niya kayang sakupin, pero kaya niyang yakapin. At sa kanyang pagtanggap kay Maria, hindi lang siya tumanggap ng isang babae sa bahay. Tinanggap niya ang buong simbahan sa anyo ng isang ina. Ang mundo ay nangangailangan ng mga Juan. Mga lalaking hindi natatakot sa luha. Mga lalaking hindi naghahanap ng spotlight, kundi ng silid kung saan sila maaaring maging tagapangalaga ng mga sugatang puso. Hindi kailangang maging matalino. Hindi kailangang maging bayani. Ang kailangan ay maging tapat. May mga lalaki ngayon na tahimik na naghihirap. Mga ama na binubuo ang tahanan habang tahimik na lumuluha sa loob ng sasakyan. Mga lalaking nagkukulang ngunit pilit bumabawi sa panalangin. Mga asawa na sa halip na sumigaw ay yumayakap kahit sila ang nasasaktan. At sa bawat lalaking ito na pinipiling hindi lumayo, si Juan ay muling nabubuhay. Ang simbahan ay hindi buo kung wala ang mga Juan. Ang mga Maria ay naninindigan sa krus, ngunit sila ay kailangang samahan. Hindi upang iangat sila, kundi upang ipaalala sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ang presensya ni Juan ay isang pananakop ng katahimikan, isang lakas na walang yabang, isang pananampalatayang hindi nakasalita kundi nakasandig. Ang mga tunay na lalaki ay hindi ang pinakamalakas sa sigawan, kundi ang pinakamalalim sa katahimikan. Ang tunay na katapangan ay ang kakayahang harapin ang krus hindi para lutasin ito, kundi para akayin ang mahal sa buhay habang pinapasan ito. Maraming lalaki ang natutuksong lisanin ang tahanan kapag mahirap na. Maraming ama ang nagpapakabisi para makalimot. Maraming asawa ang umiwas dahil hindi nila alam ang sasabihin. Pero ang hamon ng pagiging Juan ay ito, manahimik pero huwag mawala. Walang solusyon. Maging presensya. Walang sagot. Maging kanlungan. At sa gitna ng pagkalugmok ng mundo, si Juan ay patuloy na modelo. Ang kanyang pananatili ay hindi kahinaan. Ito ay kabanalan. Sa kanyang pagtanggap kay Maria, tinanggap niya ang puso ng simbahan. Tinanggap niya ang luha ng kababaihan.
Tinanggap niya ang misteryo ng pag-ibig na nasasaktan, ngunit hindi sumusuko. Kung ang mga lalaki ngayon ay matutong tumayo tulad ni Juan, maraming Maria ang muling makakahinga. Maraming tahanan ang muling makatatanggap ng liwanag. Maraming krus ang muling magiging altar. At kung ang ating mga simbahan ay puno ng mga lalaking handang tumanggap sa mga Maria ng kanilang panahon, mga sugatang ina, mga babaeng nawalan ng anak, mga kabiyak na ginupo ng kalungkutan, kung gayon, ang mundo ay muling makakakita ng pananampalatayang hindi madaldal, kundi tapat. Juan, ang lalaking nanatili. Hindi siya ginawaran ng korona sa mundo. Pero sa langit, siya ang kauna-unahang anak ng simbahan. Ang unang tagapangalaga ng ina. At ngayon, ikaw, kapatid, ay inaanyayahan din hindi upang umintindi. Hindi upang ipaliwanag. Kundi upang manatili. Wala siya sa Kalbaryo. Walang tala sa Ebanghelyo na nagsasabing nandoon siya sa paanan ng krus. Walang ulat na nakita siyang umiyak habang si Maria ay dumaranas ng pinakamalalim na sugat ng kanyang pagiging ina. Ngunit ang kanyang katahimikan ay hindi kawalan. Ito'y paghahanda. Si Jose, ang asawa ni Maria, ang lalaking hindi nagsalita ni isang salita sa kasulatan, ngunit inukit sa buong salaysay ng kaligtasan. Sa bawat pag-uo niya, tahimik niyang isinuko ang sarili sa kalooban ng Diyos. Hindi siya nagsalita, pero siya ang naging tahanan ng salita. Sa katahimikang iyon ay may lakas. Hindi ito ang katahimikang batay sa takot o pag-iwas. Ito'y katahimikang batay sa pananalig. Sa tuwing nananaginip siya at ginagabayan ng Diyos, hindi siya nagtatanong. Ginagawa niya. Sa bawat desisyon na may kasamang panganib, tanggapin ang isang buntis na hindi niya ginalaw, tumakas patungong Ehipto, bumalik sa Nazaret, hindi siya umangal. Sumunod siya. Wala siyang sermon. Wala siyang paliwanag. Pero siya ang naging tagapangalaga ng tagapagligtas sa pinakamahina nitong anyo. Siya ang nagbuhat, nagturo, naghanap buhay, nag-aruga. Sa kanyang bisig natutong magtiwala ang Diyos na sanggol. Sa kanyang boses natutong magdasal ang Diyos na bata. At nang dumating ang panahon na kailangan niyang bumitiw, bumitiw siya ng may kapayapaan. Hindi siya nanatili para makita ang krus. Ngunit ang kanyang buong buhay ay naging paghahanda para roon. Kung si Maria ay tumayo sa paanan ng krus, si Jose ang nagtayo ng lakas na nagpatayo sa kanya. Si Jose ang huwara ng pagiging ama sa panahong ang ama ay madalas ginagawang biro, kalabisan, o hindi kailangan. Sa mundong gustong tahakin ang lahat sa ingay, si Jose ang paanyaya sa pananalig na walang salita. Sa panahong ang mga lalaki ay gustong maintindihan muna bago magmahal, si Jose ang paalala na ang tunay na pag-ibig ay nauuna sa unawa. Hindi siya naging hari. Wala siyang sariling bahay. Ang kanyang pangarap ay laging binabalasan ng Diyos. Pero hindi siya naging mapait. Hindi siya tumalikod. Bagkus, ginawa niyang tahanan ang bawat utos ng Diyos, at ginawang landas ang bawat gabi ng pagdududa. Kung ang bawat lalaki ay matutong maging tulad ni Jose, gaano kayang katahimikan ang magiging tahanan ng Diyos sa mundo? Kung ang bawat ama ay hindi lamang provider, kundi tagapangalaga ng pananampalataya, ilang buhay ang muling mabubuo? Si Jose ay hindi naging abala sa pagdedebate sa templo. Hindi rin siya nagsulat ng aklat. Ngunit sa kanyang pagpapakababa, ang kataas-taasan ay nanahan. Sa kanyang pagiging ordinaryo, ang kababalaghan ay naging posible. Sa kanyang pagiging hindi kilala, ang plano ng Diyos ay lumaganap. Ang pagiging ama ay hindi paligsahan ng talino o yaman. Ito ay paanyaya sa tahimik na sakripisyo. Hindi ito kailangan ng mikropono, kailangan lamang nito ng puso na handang magsakripisyo sa liwanag at sa dilim. Si Jose ang lalaki na gumising ng madaling araw upang dalhin ang kanyang pamilya sa ligtas na lugar. Ang lalaki na tumanggap ng kabiguang hindi siya ang ama sa laman, ngunit buong puso pa rin ang pag-aruga. Ang lalaki na sa kabila ng kawalan ng katiyakan, ay nanalig sa katiyakang tanging Diyos lamang ang makapagbibigay. At sa bawat ama, asawa, kapatid, o anak na tinatawag na maging liwanag sa panahon ng dilim, si Jose ang gabay. Hindi upang maging bida, kundi upang maging tahanan. Hindi upang ipilit ang sarili, kundi upang itaguyod ang iba. Hindi upang ipaliwanag ang misteryo, kundi upang paglingkuran ito. Ang pananampalataya ay hindi palaging ipinamamalita. Minsan ito'y niluluto sa kalan, pinapasan sa trabaho, sinasahugan ng pawis, tahimik na ipinagdarasal bago matulog. At sa katahimikang iyon, nabubuo ang mga santo. Kung si Maria ay ina ng simbahan, si Jose ay ama ng katahimikang nagpapanibago ng pananampalataya.
Hindi siya ipinako, pero araw-araw niyang ibinubuwis ang sarili. Hindi siya nakita sa Kalbaryo, pero sa kanyang buhay nakita natin kung paano pinanday ang krus, sa pag-aalaga, sa pagtanggap, sa pananalig. Ngayon, ang mundo ay kulang sa mga Diyos. Kulang sa mga lalaking marunong manindigan kahit walang nakatingin. Kulang sa mga lalaking marunong manahimik, hindi dahil wala silang alam, kundi dahil sapat na ang pag-ibig para hindi sumigaw. Kulang sa mga lalaking marunong maging ama hindi lang sa dugo, kundi sa puso. Hindi si Jose ang sentro ng kwento, ngunit wala ang kwento kung wala siya. At sa bawat tahanan na may Jose, sa bawat pamilyang pinapatatag ng isang tahimik na ama, ang presensya ng Diyos ay muling naisa sa katawan. Sa bawat oras ng pagod, sa bawat gabi ng pananahimik, sa bawat desisyong hindi ipinagyayabang, sa bawat sakripisyong hindi binibilang, naroroon si Jose. Naroroon ang ama ng tagapagligtas. Naroroon ang lalaki na pinili ng Diyos, hindi dahil sa lakas ng kanyang salita, kundi sa tibay ng kanyang pananampalataya. Sa huli, hindi ang dami ng salitang sinabi ang sukatan ng kabanalan, kundi ang lalim ng mga panahong piniling manahimik at manindigan. At sa katahimikang iyon, ang Diyos ay nanahan. May mga gabi na ang katahimikan ay hindi kapayapaan, kundi pasanin. May mga gabi na ang tanging ingay sa bahay ay ang pag-ikot ng bentilador at ang tunog ng mga dasal na binubulong sa dilim. At sa kamay ng isang ina, may mga butil ng rosaryo na ginuguhit ng pag-asa. Hindi ito dasal ng mga banal na hindi nasasaktan, kundi dasal ng mga nilalang na hirap huminga ngunit pilit nagmamahal. Ang rosaryo, para sa ilan, ay simpleng gamit panrelihiyon. Para sa isang ina, ito ay sandata. Hindi panlaban sa kaaway na may mukha, kundi sa takot, sa pagkadurog, sa kawalang katiyakan. Sa bawat butil, isinasama niya ang pangalan ng anak. Sa bawat misteryo, iniaalay niya ang sugat ng kanyang pamilya. At kahit walang nakakakita, ang kanyang pagdarasal ay parang insensong umaakyat sa langit. Sa isang silid ng ospital, isang ina ang tahimik na nakaupo sa tabi ng kama ng anak na may iniindang karamdaman. Hawak niya ang rosaryo na galing pa sa kanyang sariling ina. Habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri, isa-isa niyang binubulong ang mga dasal. Hindi niya tinatapos agad. Bawat Aba Ginoong Maria ay dahan-dahang inilalapat sa sugat ng kanyang anak na tila bang ang kanyang pag-ibig ay dumadaloy sa dasal na iyon. Walang milagro sa gabing iyon. Ngunit natapos ang gabi na may kapayapaan sa puso niya. At minsan, iyon ang himala. Sa isang kusina, habang pinapainit ang sabaw, may isang lola na patuloy sa kanyang pagrorosaryo. Nakasabit sa kanyang kamay ang isang lumang rosaryong kupas na ang krus ay may bitak. Hindi ito hadlang. Sapagkat sa bawat dasal niya, pinipinturahan niya ang tahanan ng pananampalataya. Sa bawat sandok ng pagkain, may kasamang Santa Maria, Ina ng Diyos. Sa bawat ulam na inihahain, may dasal para sa anak na hindi na sumasama sa misa. Hindi niya ito pinipilit bumalik. Basta't nagdarasal siya. Tahimik. Matatag. Umaasa. Sa isang silid tulugan, may isang ina na hindi makatulog. Ang kanyang anak ay hindi umuwi. Ang kanyang asawa ay wala na. Ang kanyang bank account ay halos wala ng laman. Ngunit sa kanyang kamay, ang rosaryo ay parang tanikala ng pag-asa. Hindi niya inuusal ang mga dasal para lutasin ang lahat, kundi upang hindi niya makalimutan kung sino siya sa gitna ng lahat ng ito. Anak ng Diyos. Ina ng buhay. Tagapagdala ng pag-ibig. Hindi siya humihingi ng sagot. Nagsasabi lang siya, narito ako, Panginoon. Sa bawat dasal, parang sinasabi niya, hindi ako susuko. Ang rosaryo ay hindi para sa mga perpekto. Ito ay para sa mga nababasag araw-araw. Para sa mga hindi alam kung paano bumangon kinabukasan, pero bumabangon pa rin. Para sa mga nananalangin hindi dahil may lakas, kundi dahil wala na silang ibang maaasahan, kundi ang Diyos. Ang bawat butil ay parang isang hakbang pabalik sa liwanag. At kahit hindi nila ito nararamdaman agad, bawat panalangin ay nag-iwan ng marka. Hindi agad sa problema, pero palaging sa puso. Ang rosaryo ay hindi palaging nagbabago ng sitwasyon, pero lagi itong bumabago ng kalooban. Sa mga tahanan kung saan ang pananampalataya ay tila nawala, may isang ina na nananatili. Hindi siya nagtuturo ng teolohiya. Hindi siya nagtatalumpati. Pero sa kanyang panalangin, isinusulat niya ang pananampalataya sa hangin. At kahit hindi ito nakikita, nararamdaman ito ng langit. At darating ang araw, mararamdaman din ito ng kanyang anak.
Bawat Aba Ginoong Maria ay isang patak ng balsamo sa sugat ng mundo. Bawat ulit ng ni Santa Maria, Ina ng Diyos, ay paalala sa langit na may mga ina pa rin dito sa lupa na hindi sumusuko sa pananalig. Sa bawat misteryo ng tuwa, ng liwanag, ng hapis, at ng luwalhati, may mga ina na iniaalay ang sarili sa mga salaysay ng buhay ni Kristo. Hindi bilang tagapanood, kundi bilang kabahagi. Ang liturhiya ng bahay ay hindi nagsisimula sa kampana. Minsan, ito ay nagsisimula sa gasera sa kusina, sa kandilang isinindi sa altar sa sala, sa pagdarasal habang nilalabhan ang uniforme ng anak. Ang rosaryo ay hindi lamang panalangin, ito ay pamumuhay. At ang mga ina, sila ang nagpapalaganap nito sa pinakatahimik na paraan. Sa mata ng mundo, sila ay simpleng babae lang. Pero sa mata ng Diyos, sila ang mga kaluluwang lumuluhod upang suportahan ang mundo na tumatakbo sa kawalan. Sila ang mga handang magsakripisyo ng oras, ng lakas, ng luha, para sa mga anak na minsan ay hindi nakakaunawa at sa mga asawa na madalas hindi nagpapakita ng pasasalamat. Ngunit hindi nila ito ginagawa para sa papuri. Ginagawa nila ito dahil alam nilang ito ang panawagan. Sa gitna ng mundong nagmamadali, sila ay lumuluhod. Sa gitna ng mundong gustong makarinig ng sagot agad, sila'y tahimik na tumatawid sa dasal. Ang rosaryo sa kanilang kamay ay tila walang halaga sa panlabas. Wala itong ginintuang sinad. Wala itong musika. Ngunit sa bawat pagkilos ng butil, ang mga pinto ng langit ay bumubukas. At sa bawat dasal na tila paulit-ulit, ang puso ay nababago. Hindi isang beses, kundi araw-araw. At iyon ang tunay na himala. Ang rosaryo ay hindi isang bagay na dapat makumpleto lang. Ito ay paglalakad. Isang daang hakbang patungo sa puso ng Diyos. At sa bawat ina na naglalakad sa panalangin iyon, siya ay isinasama si Kristo sa kanyang tahanan, sa kanyang sakit, sa kanyang pag-asa. At kahit hindi siya napapansin ng mundo, kahit ang kanyang pamilya ay abala sa sariling gulo, ang kanyang mga dasal ay naririnig. Sapagkat walang dasal ng ina na nawawala. Lahat ito ay inaabot ng mga kamay ng mahal na birhen, at inihahain sa altar ng kanyang anak. Wala mang mangyaring milagro sa labas, sa puso ng nananalangin, may kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. At sa kanyang pagdarasal, siya ay nagiging simbahan. Sa kanyang pananampalataya, siya ay nagiging saksi. Sa kanyang katahimikan, siya ay nagiging ilaw. Ang rosaryo ay hindi lamang panalangin ng mga banal sa retablo. Ito ay panalangin ng mga inang may basang buhok sa ulan, may tuyong kamay sa trabaho, may tuhod na nanginginig sa gabi. Ito ang panalangin ng ina na patuloy na umaasa kahit wala nang ibang natira kundi pananampalataya. Sa bawat sulok ng tahanan, may mga yapak ng pananampalatayang hindi naririnig. Walang kampana, walang chore, walang insenso. Pero may kabanalan. May altar na hindi gawa sa marmol kundi gawa sa pagkakapagod, sa pasensya, sa pagmamahal. Sa pagitan ng labada at ng kusina, sa inday ng palayok at sa katahimikan ng gabi, isinasabuhay ang isang liturhiya na hindi itinuturo sa mga seminaryo, ang liturhiya ng tahanan. Isang ina ang naghihiwa ng gulay habang pabulong na nagdarasal. Hindi niya binubuksan ang Biblia tuwing umaga, pero ang kanyang buong araw ay isang pahina ng banal na kasulatan. Sa bawat pisil sa damit ng anak, sa bawat haplos sa ulo ng may sakit, sa bawat pagkuskos ng plato, siya'y umaawit ng papuri kahit walang musika. At sa kanyang pagngiti sa gitna ng pagod, ang kanyang ngiti ay posturang panalangin. Ang kanyang kusina ay dambana. Ang kalan ay apoy ng sakripisyo. Ang bawat sangkap ay alay. Hindi siya kilala sa komunidad, hindi siya tinatawag sa harap ng altar. Pero sa bawat hapunan na inihahain niya ng may pag-ibig, siya'y nagmimisa sa anyong buhay. Sa kabilang silid, may isang ama. Tahimik niyang pinatutulog ang sanggol. Hindi siya paladasal. Hindi rin siya mahilig magsimba noon. Pero ngayon, ang kanyang mga kamay ay tila kamay ni San Jose, matibay, marumi sa trabaho, pero puno ng lambing. Ang kanyang tahimik na pagbabantay tuwing gabi ay panata. Wala siyang sinasabi. Pero sa kanyang puso, may dasal na hindi pa nabibigkas, isang uri ng pag-ibig na marunong maghintay, marunong magsakripisyo, marunong tumahimik. Ang kanyang sala ay simbahan. Ang kanyang yakap ay basbas. Ang kanyang pananahimik ay awit na hindi naririnig ng tenga, pero naintindihan ng kalangitan. Sa taas ng bahay, may matandang babae. Wala nang kasama. Wala nang anak na bumibisita. Pero tuwing 6:00 ng gabi, sinisindihan niya ang kandila sa harap ng maliit na altar.
Binubuksan niya ang bintana. Hinahawakan ang rosaryong may mga butil ng punit at bali. At nagsisimula siyang magdasal. Minsan, tuloy-tuloy. Minsan, humihinto dahil sa ubo. Pero hindi siya pumapalya. Araw-araw, sinasambit niya ang parehong dasal sa parehong oras, para sa parehong layunin, para sa kanyang pamilya, para sa kanyang sarili, para sa mundo. Ang kanyang kwarto ay kapilya. Ang kanyang kama ay sakristya. Ang kanyang pag-iisa ay hindi pagkakalimot, kundi pagtatalaga. Sa gitna ng kanyang katahimikan, ang buong simbahan ay dinadalangin niya. May mga santo na nasa mga altar ng simbahan. May mga santo ring nasa loob ng bahay. Hindi sila ginugunita sa kalendaryo. Hindi sila pinipinta. Pero ang kanilang buhay ay dasal. Ang kanilang gawaing bahay ay awit ng kaluwalhatian. Ang kanilang paglalakad papunta sa palengke, ang kanilang pag-aalaga sa may sakit, ang kanilang pagtutupi ng damit, ay hindi lang gawain pang araw-araw, ito ay banal na gawain, kapag iniaalay sa Diyos. Hindi lahat ng banal ay umiiyak sa harap ng tabernakulo. Ang ilan ay lumuluha habang pinupunasan ang sahig. Hindi lahat ng banal ay nagdarasal sa monasteryo. Ang ilan ay nagdarasal habang pinapainit ang gatas ng bata. At hindi lahat ng kabanalan ay kailangan ng sermon. Ang ilan ay sapat na sa isang tahimik na, Panginoon, ito po ang kaya ko ngayon. Ang mga pader ng bahay ay saksi sa mga panalangin hindi naririnig ng tao. Sa tuwing sinasabi ng isang ina sa sarili na, kaya pa, sa tuwing sinasabi ng isang ama na, para sa kanila, sa tuwing sinasabi ng isang lola na, kasama ko kayo, isang uri ng misa ang nagaganap. Isang uri ng krus ang tinatahak. At isang uri ng langit ang bumababa. Sa bawat simpleng kilos na ginagawa ng may pananampalataya, ang Diyos ay naroroon. Hindi siya naghihintay lamang sa loob ng simbahan. Siya ay dumadalaw sa mga tahanang box sa pag-ibig, kahit pasirang-sira na ang bubong, kahit pagulo-gulo na ang relasyon. Ang presensya ng Diyos ay hindi batay sa perpektong lugar, kundi sa pusong handang mag-alay kahit walang nakakakita. Ang altar ay hindi laging yari sa bato. Minsan, ito ay lamisang may mansa ng kape at pawis. Minsan, ito ay kutsara't tinidor na bitbit ang dasal ng isang inang gusto lang mapakain ang kanyang anak. Minsan, ito ay lampi ng bata, brief ng matanda, o palanggana ng pagod. At kapag ito'y inialay sa Diyos, mas mabango pa ito sa insenso. Ang kabanalan ay hindi palaging madarama. Pero ito ay laging nabubuhay sa mga tahanang ang Diyos ay tahanan din. Sa panahon ngayon, na tila mas marami ang krisis kaysa pag-asa, may mga tahanang nananatiling simbahan. Hindi dahil kumpleto sa imahen o dasalan, kundi dahil ang bawat miyembro ay handang mahalin kahit masakit, magpatawad kahit mahirap, at manalangin kahit walang sagot. Sa bawat pag-aaway na nauwi sa pagkakaunawaan, sa bawat pagod na nauwi sa haplos, sa bawat iyak na nauwi sa yakap, ang langit ay bumababa. At ang tahanan ay nagiging altar. At sa pagitan ng mga pader na yon, ang Diyos ay sumasama. May mga sugat na hindi nakikita, pero araw-araw nagdurugo. May mga bigat na hindi binubuhat ng kamay, pero dinadala ng puso. At sa gitna ng mundong ayaw sa sakit, pinipilit itong takasan, tinatakpan, tinatanggihan, may paanyaya mula sa langit, huwag itapon ang sakit. Ialay ito. Sapagkat kung ang krus ay naging trono ng tagapagligtas, maaari rin itong maging altar ng iyong kabanalan. Hindi parusa ang krus. Hindi ito kabiguan. Hindi ito kaparusahan mula sa langit. Sa mata ng Diyos, ang krus ay paanyaya. Isang imbitasyon sa pagsama sa kanyang anak sa pinakadalisay na paraan, sa pamamagitan ng pag-ibig na nasasaktan pero hindi sumusuko. Ang Kalbaryo ay hindi lamang lugar ng kamatayan. Ito ay lugar ng pagtatalaga. Hindi ito entablado ng pagkatalo, kundi ng pagtatagumpay ng pag-ibig. Doon, isinuko ni Kristo ang lahat, hindi dahil natalo siya, kundi dahil pinili niyang mahalin hanggang dulo. At sa paanan ng krus, si Maria ay naroroon. Tahimik. Nakatayo. Nag-aalay din. Ang tunay na pananampalataya ay hindi sinusukat sa dami ng alam, kundi sa kakayahang tumanggap ng krus. Hindi ito paligsahan ng kadaldalan, kundi ng katapatan. Sapagkat hindi lahat ng may dasal ay may pananampalataya, pero lahat ng nagmamahal sa gitna ng sakit ay nakikibahagi sa pananampalatayang dumudugo. Ang krus ay hindi dapat katakutan. Hindi ito ang wakas. Sa pananampalataya, ang krus ay pintuan.
Sa bawat luhang iniaalay, sa bawat sakit na tinatanggap, sa bawat gabing walang sagot pero may dasal, ang krus ay nagiging altar. At sa altar may sakripisyo. At sa sakripisyong iyon may kaligtasan. Kapag hindi mo na alam kung paano ipagpatuloy, kapag ang bigat ay hindi na mabuhat, kapag ang pagod ay tila walang saysay, tandaan mo, ito ang sandaling banal. Hindi dahil masaya ka, kundi dahil may pagkakataon kang ibigay ang iyong sarili tulad ng ginawa ni Kristo. At iyon ang pinakadalisay na pagsamba. Ang Eukaristya ay hindi lang tinapay at alak. Ito ay krus. Ito ay pag-aalay. Kaya't kapag ikaw ay nag-aalay ng sarili mo, sa katahimikan, sa pag-aalaga, sa pagtitiis, ikaw ay nakikilahok sa mismong misteryo ng kaligtasan. Hindi mo kailangang maging pari. Hindi mo kailangang nasa altar. Sa mismong sugat mo, kung iniaalay mo ito, ang Diyos ay naroroon. Hindi lahat ng may krus ay banal. Pero ang lahat ng tinatanggap ang krus ng may pananampalataya ay nagiging lugar ng biyaya. At kahit walang makakita, kahit walang makaintindi, ang langit ay nakatitig. Ang mga anghel ay lumuluhod. Sapagkat ang krus na tinanggap ay mas makapangyarihan kaysa sa dasal na paulit-ulit. Walang sinumang tunay na umiibig ang ligtas sa krus. Kung mahal mo ang iyong anak, masasaktan ka. Kung mahal mo ang iyong asawa, may panahon ng kabiguan. Kung mahal mo ang Diyos, may mga gabi ng pag-aalinlangan. Pero hindi iyon kabiguan. Iyon ang pagsisimula ng kabanalan. Ang krus mo ay hindi tulad ng iba. Iba ang sakit, iba ang bigat. Pero ang paanyaya ay pareho, yakapin mo ito. Huwag mong ikahiya. Huwag mong itago. Ialay mo ito. Hindi mo kailangang unawain lahat. Sapat na ang maniwala na kahit ang luha mo ay may halaga. At sa tuwing iniisip mong walang saysay ang pinagdadaanan mo, tandaan mo si Maria. Nakatayo siya sa paanan ng krus, walang ginagawa sa paningin ng mundo, pero sa pananahimik niya, siya ang naging ina ng lahat ng nananampalataya. Sa kanyang pagtanggap sa sakit, nagluwal siya ng simbahan. Ganyan din ang paanyaya sa iyo. Huwag kang tumakbo mula sa kalbaryo ng buhay mo. Huwag mong hanapin ang aliw sa halip na aral. Manatili ka. Ialay mo ang bawat sugat, bawat pagod, bawat luha. Hindi sayang ang sakripisyo kapag ito'y iniaalay. Ang sakit na tinanggap ay nagiging daan ng pagpapabanal. Maraming santo ang hindi naintindihan noong nabubuhay sila. Maraming banal ang tinawag na baliw, mahina, walang silbi. Pero sila ang tumanggap ng krus at ginawang altar ang kanilang buhay. At ngayon, sila ang humihiling sa Diyos para sa atin. Sapagkat sila ay dumaan din sa gabi ng pananampalataya. At nanaig sila, hindi dahil magaling sila, kundi dahil hindi sila tumakas. Kaya ngayon, sa gitna ng sakit mo, naroroon ang Diyos. Hindi siya dumating para alisin agad ang krus. Dumating siya upang pasanin ito kasama mo. At sa bawat pagtanggap mo, ikaw ay sumasama sa Kanya. Hindi bilang saksi lamang, kundi bilang tagapagtaguyod ng isang pag-ibig na tumatawid sa lahat ng bagay. Ang krus mo ay altar. Huwag mo itong ipagpalit sa aliw. Huwag mong iwanan dahil lang mahirap. Kung mananatili ka, ikaw ay magiging kasangkapan ng Diyos. At balang araw, makikita mong ang pinakamasakit mong gabi ang naging daan upang ang liwanag ng langit ay pumasok sa puso mo. Hindi kailangan ng liwanag para sumagot ng. Sa maraming bahagi ng buhay, ang natunay ay laging sinasabi sa gitna ng kadiliman. Walang garantiya, walang malinaw na landas, walang madali ang ginhawa. Ang ni Maria ay binigkas hindi sa gitna ng kasiguraduhan, kundi sa gitna ng misteryo. At sa bawat isa sa atin, dumarating ang parehong paanyaya. Sasagot ka ba ng kahit hindi mo alam kung saan ka dadalhin? Ang pananampalataya ay hindi palaging liwanag. Minsan, ito ay paglalakad na ang tanging gabay ay pagtitiwala. Minsan, ito ay pagtayo kahit nanginginig. Minsan, ito ay pagsambit ng narito ako kahit ang puso'y puno ng tanong. At sa bawat araw na pinipili mong maniwala, kahit walang pakiramdam, kahit walang sagot, kahit walang tapik sa balikat, doon ka lumalakad sa landas ni Maria. Ang krus ay hindi laging sigaw ng bayani. Minsan ito ay tahimik na paglalakad patungo sa altar. Minsan ito ay pagsusubo ng pagkain sa anak na ayaw makinig. Minsan ito ay paghuhugas ng plato habang lumuluha. Minsan ito ay pananatili sa relasyong sugatan pero ipinaglalaban pa rin. Lahat ng ito, kung iniaalay, ay liturhiya. Lahat ng ito, kung sinasambit ng may pananampalataya, ay panalangin. Ang buhay ay hindi palaging madali.
Pero ito ay maaaring maging banal. Sa bawat sandali na pinipili mong bumangon, magpatawad, maghintay, manalangin, magmahal, kahit hindi mo na kaya, nagiging salamin ka ng puso ni Maria. At sa kanyang puso, ang kadiliman ay hindi kinatatakutan. Ito'y ginagawang sinag ng pag-ibig. Ngayon, ang paanyaya ay malinaw. Hindi sa damdamin nakasalalay ang kabanalan. Nakaugat ito sa desisyon. Sa pagpiling magmahal kahit masakit. Sa pagpiling manindigan kahit walang nagsasabi ng tama ka. Sa pagpiling ituloy ang pananampalataya kahit parang walang bunga. At ang lahat ng ito ay nagsisimula sa isang bagay, pagsuko. Pagsuko ng sariling kagustuhan. Pagsuko ng plano. Pagsuko ng kontrol. Ang totoong pagtatalaga ay hindi pagpapalitan ng sakit sa aliw. Ito ay pagkilalang ang lahat ay galing sa Diyos at para sa Diyos. At kung kay Maria ay ibinigay ni Kristo ang buong simbahan, kanino pa natin ipagkakatiwala ang ating buhay kundi sa Kanya? Ina ka ba, asawang babae, dalaga, balo, anak ng pananampalataya? Ang paanyaya sa iyo ay huwag lang humanga kay Maria. Mamuhay katulad niya. Manahimik ka kung kailangan. Manalangin ka ng may luha. Maghintay ka ng may pananampalataya. At higit sa lahat, magsabi ka ng sa Diyos sa gitna ng dilim. Hindi kailangan ng ingrandeng panalangin. Hindi kailangan ng malalim na teolohiya. Ang kailangan ay puso na handang ibigay ang sarili. At ngayon, sa harap ng lahat ng narinig, lahat ng dinama, lahat ng naunawaan at hindi naunawaan, hayaang lumabas mula sa puso mo ang iyong sariling pagtatalaga. Isara mo ang iyong mga mata. Humina ka ng malalim. At kung handa ka, sambitin mo ang mga salitang ito. Ama sa langit, narito po ako. Basag. Pagod. Tahimik. Pero narito. Tinatawag ninyo ako at bagaman hindi ko alam kung saan, sinasabi ko. Tulad ni Maria, hindi ko alam ang lahat. Pero naniniwala akong sapat na ang kayo'y kasama ko. Ina ko, mahal na Birhen, hawakan mo ang aking kamay. Gawin mong tahanan ng Diyos ang aking puso. Ialay mo ako sa kanyang altar. Gawin mong sakripisyo ang bawat sugat ko. Sa gitna ng dilim, ako'y sumasagot. Panginoon, gamitin niyo ako. Mahal na ina, tulungan mo akong maging tapat. Banal na Espiritu, baguhin mo ako. Sa bawat araw na darating, sa bawat hirap na dadalhin, sa bawat galak na darating, narito ako. Akin na pong iniaalay ang lahat. Aking buhay. Aking pamilya. Aking alaala. Aking mga pangarap. Aking sugat. Aking pananampalataya. Walang akin. Lahat ay sa inyo. At sa tahimik na sandaling iyon, huwag mong hintayin ang tugon mula sa langit. Sapagkat sa mismong panalangin mo, tinugon ka na niya. Ang Diyos ay naroroon. At si Maria, sa kanyang walang hanggang pag-aalaga, ay tumanggap sa iyo. Sa kanyang puso, may puwang para sa bawat isa na nagsasabi ng kahit hindi nila nakikita ang buong daan. Huwag mong bitawan ang pananampalataya. Huwag mong sayangin ang sakit. Huwag mong talikuran ang iyong misyon. Ang bawat simpleng pag-ibig, kapag iniaalay, ay nagiging apoy na nagbibigay liwanag sa mundo. At ngayon, sa pagtatapos ng paglalakbay na ito, isa lang ang hinihiling ng langit sa iyo, manatili. Katulad ni Maria. Katulad ni Juan. Katulad ni Jose. Manatili sa pananampalataya sa gitna ng kadiliman. Manatili sa pag-ibig kahit walang kasiguraduhan. Manatili sa krus hanggang sa ito'y maging daan ng muling pagkabuhay. I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.